Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Magandang araw mga kamaster. Ating munang ibalik sa dati ang pamaraan ng kwento. Para madali natin maabot ang 3,500 kabanata. At, paki-subscribe ka master. Kabanata 3,371. Nang inag ang Reyna, Vernon, hindi ka makakakuha ng suporta mula sa mga tao kahit napatayin mo ako ngayong gabi. Inantala siya ni Vernon bago pa niya matapos ang sasabihin. Siyempre hindi ako ang papatay sa'yo. Ngumiti ng masama si Vernon at malinaw niyang sinabi ang plano. Ang mga tao sa iyong paligid ang papatay sa'yo. Pag napatay ka na nila, aatasan ko sila bilang mga asasin at huhulihin ang lahat. Iaanunsyo ko bukas ng umaga na pinatay ka ng isang asasin, sinubukan kong iligtas ka pero huli na ang lahat. Pagtapos ay pipili ang lahat ng bagong duke. At ako ang pinakaangkop na kandidato, hindi ba? Tila nagwagi ang naging pagtawa ni Vernon pagtapos niyang magsalita. Ikaw, galit na galit ang Reyna. Nang inig ang kanyang katawan at sandali siyang nawala ng sasabihin. Sumimangot si Derry. Hey asterisk T. Sinubukan ni Vernon na magkunwari ang kanyang mga kasama bilang asasin at patayin ang Reyna para wala sa kanya ang responsibilidad. Nakakamuhi talaga siya. Tumigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan si Vernon. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinuro ang Reyna. Patayin siya, boss. Kaagad na ginamit ng lahat ng nasa kanilang paligid ang kani-kanilang Saint Energy at sumugod sa Reyna. Mariing kinagat ng Reyna ang kanyang labi nang makita niya ang maraming tao na papalapit. Galit at hindi kaaya-aya ang maamon niyang mukha. Vernon, sa tingin mo ba ay sapat na ang mga taong ito para kunin ang aking buhay? Paniguradong minamaliit mo ako, boss. Sumunod ay naglabas ang Reyna ng malakas na Saint Energy. Mukhang hindi gumagalaw ang hangin sa buong kwarto. Hindi lamang pinuno ng Golden Lion Principality ang Reyna, mataas din ang kanyang cultivation. Mayroong siyang lakas ng isang high-rankang Saint Honor at magiging Saint Emperor na. Crack! Kaagad na nakita ang mahaba at gintong espada sa kamay ng Reyna, sinamahan ito ng malutong na tunog. Gawa sa kakaibang metal ang mahabang gintong espada at sumisimbolo ito sa lakas ng pinuno ng Golden Lion Principality, tanging ang mga pinuno lang ang maaaring magmay-ari nito. Pagkalabas sa gintong espada, nabalot sa malagintong ningning ang buong kwarto. Nataranta ang lahat. Ano iyon? Nakita ito ni Vernon, kumunat ang kanyang noo. Mag-isaalang siya, hindi siya magtatagal kahit gaano pa siya kalakas. Magiging bayani kayong lahat kapag natapos ang ating plano ngayong gabi. Determinado ang lahat pagtapos nilang makinig kay Vernon. Binilisan nila ang pagkilos at kinulong ang Reyna sa isang bilog. Sinanay ni Vernon ang mga taong iyon at naging maayos ang kanilang pagtatrabaho. May hawak ang Reyna, na gintong espada, maganda at elegante ang kanyang anyo, pero walang paraan para makawala siya sa pagpapalibot ng mga ito sa kanya. Nakita iyon ni Daryl at mabilis siyang huminga ng malalim. Pagtapos ay nag-Indian sit siya at binuksan ang kanyang elixir field para alisin ang tira-tiring anesthetic sa kanyang katawan. Hindi mapakali si Daryl dahil alam niyang maghahanap si Vernon sa buong palasyo kapag napatay ang Reyna at mabubunyag nila kung nasaan siya. Kaya naman kailangang bumalik at maayos ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Habang inaalis ni Daryl ang epekto ng pampamanhid sa kanyang katawan ay tinuon niya rin ang kanyang atensyon sa sitwasyong nasa kanyang harapan. Nakita niya ang Reynang may hawak na gintong espada. Nagpabalik-balik ang kanyang anyo habang pinapaikot ang kanyang espada, napalilibutan siya ng mga tao. Nakita ang magandang hubog ng kanyang katawan, napakaganda nito. Di nagtagal, paglipas ng kalahating oras, masyadong maraming nagamit na Saint Energy ang Reyna. Nagdahan-dahan siya at mukhang pagod ang maamon niyang mukha. Tumawa si Vernon. Natuwa siya nang sumigaw siya. Harapin mo ang realidad at tumigil ka sa pagkawala. Kinagat ng Reyna ang kanyang labi at hindi ito sumagot. Nagpatuloy siya sa pagwasiwas sa kanyang gintong espada, nahirapan siyang labanan ang pag-atake. Og! Biglang may lumabas na mahabang pagbuntong hininga mula sa ilalim ng ivory na higan. Nakakahiya na kailangan mo ng napakaraming tao laban sa isa. Sumunod sa komentong iyon, dumaan ang madilim na anino sa mga tao sa harap ng Reyna at kasing bilis nito ang kidlat. Kabanata 3,372. Isa lamang upuan ang madilim na anino. Boom! Masyadong mabagal ang mga gwardya para umilag,
nataman sa ulo ang isa sa mga ito at kaagad na nahimatay. *T. Nagulat at nena si Vernon at ang mga kasama nito sa biglaang pag-atake. Lumingon sila para makita ang likuran ng Ivory na higan. Dahan-dawang nakita ang isang gwapong anyo, may lamig ito sa determinado niyang mukha. Iyon ay si Daryl. Nang inig din ang Reyna, kailan pa nagtago riyan ang lalaking iyan? Hindi ko man lang siya napansin. Nakatingin ang lahat kay Daryl. Hindi ako maaabala sa pagtataksil ninyo, pero hindi ako maaaring umupo na lang at panoorin ang pangbubuli sa isang babae. Inunat ni Daryl ang kanyang katawan at dahan-dawang nagsalita. Makalipas ang kalahating oras na pagtanggal ni Daryl sa pampamanhid, tuluyan itong nawala sa kanyang katawan. Dumilim ang mukha ni Vernon matapos niyang pakinggan si Daryl. Malamig itong nagsalita, "Sino ka? Anong lakas ng loob mo para kausapin ako ng ganyan? Pagod ka na bang mabuhay?" Pagtapos ay sinulyapan ni Vernon ang Reyna at mukhang may mga hula siya sa kanyang isipan. Pagtapos ay tumawa at kinutya niya ang babae. "Ah, sige. So ito pala ang lalaking tinatago mo sa kwarto mo. Well, hindi maganda ito. Pareho kayong papatayin ngayong gabi." Naniwala si Vernon na si Daryl ang lalaking tinago ng Reyna sa kwarto nito. Kundi ay bakit naman magtatago? Si Daryl sa likuran ng Ivory na higan. Namula ang kaaya-ayang mukha ng Reyna. Nahiya at nagalit ito sa parehong sandali. Sumigaw siya kay Vernon. "Tumahimik ka, hindi ko nga siya kilala." Paano ito tatahimik at magtitiis kung hindi lamang nagtaksil si Vernon, siniraan din siya nito. Nagsalita rin si Daryl. "Oo, wala akong kinalaman tungkol sa Reyna kaya huwag kang magsalita ng walang kabuluhan dito." "Ako, nagsasalita ng walang kabuluhan." Sumanghel si Vernon, masyado siyang tamad para ipagpatuloy ang walang kabuluhang pag-uusap. "Hindi ka makakalabas dito ng buhay kahit sino ka pa, dahil nagtago ka sa kwartong ito." Ipinahayag niya yun at kaagad na pinalibutan ng kanyang mga tauhan si Daryl nang kumuwi siya. Tumawa si Vernon. Hindi natarante si Daryl nang makita niya ang pag-atake sa kanya ng mga tao. "Kailangan kong ilabas ang aking galit magmula noong napagtanto kong niloko ako ni Jameson. Maaari kong ilabas ang galit ko sa mga taong ito." Kaagad na itinaas ni Daryl ang kanyang kamao. Bang! Mabilis na lumapit si Daryl sa taong nasa harapan, bago pa ito makapag-react ay sinuntok na ito ni Daryl. Di nagtagal at lumipad ang taong iyon at kaagad na nahimatay matapos bumagsak. "Ano?" Nagulat ang Reyna, si Vernon, at ang mga tauhan nito, nadismaya sila. Iyon ay, isa lamang Saint King ang lalaki. Paano niya napatulog ang isang tao sa isang suntok lang? Hindi mahina ang mga tauhan ni Vernon pero hindi nila kayang talunin si Daryl. Siya ba ang assassin na pumasok sa palasyo? Nagulat ang mga gwardya at hindi sila nagpadalos-dalos. Sekreto nilang nilunok ang kanilang laway at takot na tumitig ang kanilang mga mata kay Daryl. "Iyong kamahalan." Sa wakas, maingat na nagsalita ang isa sa mga tauhan ni Vernon. "Malakas ang isang iyan. Anong dapat kong gawin?" Madilim ang mukha ni Vernon. Galit din ito at napamura sa mga tao. "Basura, isa lamang Saint King ang lalaking iyan at mag-isa lang siya. Bakit takot na takot kayo sa kanya? Patayin siya." Pagtapos ay isunod ang Reyna. Ayon sa kanilang plano, dapat maunang patayin ang Reyna bago mahuli ang mga assassin para sila ang sisisihin sa pagkamatay ng babae. Pero biglang nagpakita ang lalaking ito at ginulo ang plano. Huminga ng malalim ang mga tauhan ni Vernon pagtapos nilang makinig sa galit nitong sigaw. Muli nilang binuksan ang kanilang Saint Energy. Pagtapos ay sinugod nila si Daryl. Kabanata 3373. Mukhang kalmado si Daryl, hindi siya nataranta. Kahit na hindi mahina ang mga tauhan ni Vernon ay hindi sila nakita ni Daryl bilang problema. Pero hindi mismong pinakita ni Daryl ang totoong level ng kanyang lakas. Sa halip ay nagkunwari siyang takot na takot, nagpatuloy siya sa pagsigaw at paggalaw. "Arch! Lahat kayo laban sa akin mag-isa. Napakabuli." Habang umiiwas, patuloy na ginalaw ni Daryl ang lahat ng nasa kanyang harapan para harangan ang daanan ng iba sa kanyang likuran. Ginagalaw niya ang lamesa, panel screen, mga upuan, at pati na ang ivory bed. Array, isang lalaki ang mukhang makakahuli. Kay Daryl pero walang babala niyang hinampas ang ulo nito sa lamesa at sumigaw.
Yumuko siya habang hawak ang kanyang ulo. Aray, ang mga mata ko. Nasuntok sa mukha ang mga tao gamit ang mga upuan o di kaya'y nahampas sa ivory bed pagkalipas ng ilang minit. Sa huli ay bumagsak silang lahat sa sahig habang masakit ang ekspresyon ng mga mukha at hindi na nila kaya pang lumaban. T. Sumabog ang galit ni Vernon. Napakaraming lalaki ang nakapalibot sa isang tao, pero walang may kayang makatalo sa lalaking iyon. Sa halip ay napabagsak ng lalaki ang kanyang mga tauhan gamit ang unorthodox method. Isang kahihiyan. Sa parehong sandali, nang inigang Reyna, gulat niyang tiningnan si Daryl. Napakaswert niya at napagbagsak niya ang maraming tao gamit lamang ang mga kagamitan. Naisip ng Reyna na hindi lamang isang Saint King si Daryl kaya swerte ito dahil nagawa niyang pabagsakin ang napakaraming tao gamit lang ang mga kagamitan. Bukod sa pagiging maswerte, hindi makapag-isip ang babae ng ibang rason. Paniguradong gusto mong mamatay. Sa wakas at nag-react si Vernon. Galit siyang tumitig at sumigaw kay Daryl. Pagtapos ay dali-dali siyang lumapit. Tumawa siya. Ngumiti si Daryl nang makita niya ang galit na si Vernon pero nanatili ang natatarantang tingin sa kanyang mukha. Oh, galit ka na ngayon. Habang sumisigaw, binilisan ni Daryl ang pagkilos at pinahabol si Vernon sa kanya sa palibot ng kwarto. Mukhang casual ang paghila ni Daryl sa lamesa at upuan habang umiilag sa mga tauhan ni Vernon, pero katunayan ay gumagawa na siya ng porma sayon. Handa na ang porma sayon at kailangan niya lang ikulong si Vernon dito, walang paraan para makalabas siya mula rito. Walang ideya si Vernon na may nakatago sa likod ng magulong mga kagamitan. Plano niya pa ring kagaad na patayin si Daryl, pero napagtanto niya na tila may mali pagtapos ang ilang sandaling panghahabol niya sa lalaki. Wala pang 2 metro ang layo niya kay Daryl pero hindi niya ito kayang sabayan. Isa pa, parang nag-iiba ng posisyon ng mga kagamitan sa paligid na tila may buhay ang mga ito. Dahan-daang umaandar ang oras, galit si Vernon pero hindi siya makalapit kay Daryl. Nagulat ang Reyna sa pangyayari. Nakita niya ang nahihiyang umiilag na si Daryl sa kanyang kwarto habang hinahabol ni Vernon, pero hindi pa rin siya mahuli ng lalaki. Paano iyong nangyari? Nasa Saint Honor si Vernon at isa lamang Saint King ang lalaking iyan. Magkaibang-magkaiba ang kanilang lakas at kailangan siyang masabayan ni Vernon. Bakit mukhang tila walang ulo na manok ang paikot-ikot na si Vernon? Sino siya? Isa ba siya sa mga asasin sa labas? Kung isa siyang asasin ay bakit niya ako tutulungan laban kay Vernon? Kumunat ang noo ng Reyna sa kanyang naisip. Patuloy niyang tinitigan si Daryl, gulat na gulat siya. Di nagtagal, lumipas ang kalahating oras. Lubos na namawi si Vernon pero nanatili siyang malayo ng 2 metro kay Daryl. So, Vernon ang pangalan mo. Biglang nanatiling nakatayo si Daryl at may binabalak ang kanyang pagngiti. Hindi ka mahina pero hindi ka ganoon kalakas. Gusto mong maging isang duke pero hindi mo magawang mahuli ang isang walang kwentang tao katulad ko. Takot ka bang kutsain? Tumawa si Daryl. Kabanata 3374. Humalaklak na tila nanano si Daryl pagtapos niyang sabihin ang huling pangungusap, malinaw na nagungot siya ang tingin sa kanyang mga mata. Talagang sinadyang galitin ni Daryl si Vernon. T. Gusto mong mamatay? Galit na sambit ni Vernon. Inilabas ni Vernon ang kanyang Saint Energy at itinaas ang kanyang braso. Di nagtagal at mayroong pagpindot na narinig at nakita ang makinang na silver arrow na nakatago sa kanyang manggas. Nakakagulat na hindi niya tinutok ang palaso kay Daryl kundi sa Reyna. Galit si Vernon pero nasa tamang pag-iisip pa rin siya. Napagtanto niyang sinadya ni Daryl na ubusin ang kanyang oras. Kung ganoon ay dapat niyang unahing patayin ang Reyna. Hindi niya na kailangang memorable pag napatay niya ang Reyna. Pagtapos ay maaari na niyang gamitin ang kanyang oras sa pagharap sa lalaki. T. Napamura si Daryl at sa parehong sandali, sinigawan niya ang Reyna. Bilasan mo. Whoosh! Binuksan ni Vernon ang bakasang mekanikal at bumaril ang silver arrow mula sa kanyang manggas. Nabutas nito ang dinaan ng hangin, naging isa itong malamig na sinag ng liwanag diretso sa puso ng Reyna. Napakabilis ng palaso at hindi nakareact sa oras ang Reyna. Hindi na masyadong nakapag-isip si Daryl nang sandaling tatama na ang palaso sa Reyna. Binuksan niya ang kanyang internal na enerhiya at mabilis na lumapit sa Reyna. Hinaranggan niya ang babae.
Hindi magkakilala sina Daryl at ang Reyna kaya hindi niya kailangan saluhin ang palaso para rito. Pero naalala ni Daryl na tanging ang Reyna lang ang nakakaalam kung nasaan ang Holy Jade Scripture sa palasyo. Kapag napatay ang Reyna ay maaaring hindi na niya ito mahanap. Ikaw, nagulat ang Reyna nang hamarang si Daryl para saluhin ang palaso ng inig ang babae. Hindi niya inakalang matapang siyang ipagtatanggol ni Daryl. Shock! Tumama kay Daryl ang palaso, halos bumaon ito sa kanang balikat niya. Kaagad na sumirit ang dugo at namantsahan ng kulay pula ang kalahating katawan niya. Huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang sakit. Subalit pinagkiskas niya ang kanyang mga ngipin at hindi dumaing ng malakas. Nakatitig siya kay Vernon at nakita ang ngiti sa kanyang mukha. Isa kang respetadong tao, hindi ka ba nahihiyang gawin ang trick na iyon? Pagtapos ay pamunit si Daryl ng piraso ng tela mula sa kanyang damit at mabilis itong pinalibot sa kanyang sugat. Hey T, nagulat si Vernon. Hindi niya inakalang tutulungan ni Daryl ang Reyna at hinarangan nito ang pag-atake. Sumanghal si Vernon ng sumunod na segundo. Gusto ko lang ng resulta, hindi ang proseso at mga detalye. Basta't mapapatay ko kayong dalawa, bakit ako magkakaroon ng pakialam sa pamamaraan na gagamitin ko? Nakalalasan ang palaso. Babagsak at mamamatay ka bago ako makabilang ng 10. Nagsimulang magbilang si Vernon habang may mayabang na tingin sa kanyang mukha. 1, 2, pero napakunot si Vernon matapos niyang magbilang sandali. Nakita niyang walang pinagbago sa ekspresyon ni Daryl. Walang senyales ng pagkalason. Paano iyan nangyari? Bakit mukhang walang epekto sa lalaking iyan? Wala pa ring ideya si Vernon na mayroong kakaibang pangangatawan si Daryl kung saan hindi ito tinatablan ng iba't ibang klase ng lason. Mukhang hindi umeepekto ang lason mo. Medyo ngumiti si Daryl at kinausap ni Vernon. Mukhang hindi ka masyadong sinwert ngayong araw. Wala sa panig mo ang Panginoon. Sa tingin ko ay dapat ka nang sumuko. Ikaw, galit si Vernon at napakadilim ng mukha nito, medyo natarante siya. Natulo ng lalaking iyan na may lakas lamang ng Saint King ang marami kong tauhan. Tinamaan siya ng may lasong palaso, pero mukhang wala itong epekto sa kanya. Isa ba siyang kaaway na ipinadala ng Diyod? Kapatid, biglang may narinig na sigaw mula sa labas, pagtapos ay naglakad papasok ang isang payat na anyo. Nakasuot ito ng formal na palace dress na nakapagpakita sa charming na kurba ng katawan at banayad na features. Siya ang kapatid ng Reyna, si Angeline. Nagiba ang mukha ng Reyna nang makita niya si Angeline. Mabilis siyang sumigaw. Huwag kang pumasok dito, Angeline. Ano? Nagulat si Angeline nang makita niya ang pangyayari sa loob ng kwarto. Magulo at nagkalat ang 100 katao sa ibabang bahagi ng palasyo. Bukod doon, naroon din si Vernon at ang estrangherong lalaki. Kabanata 3375. Bago makareact si Angeline, mabilis na lumapit si Vernon at walang babala niyang hinablat ang babae. Pinalibot niya ang kanyang kamay sa magandang leeg nito. Nang sumunod na segundo ay sumigaw sa Reyna ang malupit na si Vernon. Ibigay mo sa akin kaagad ang posisyon mo, kundi ay papatayin ko siya. Tuluyan nang nabaliw si Vernon. Akala niya't mapapatay niya ang Reyna ng gabing iyon pero sinira ng estrangherong lalaki ang plano. Wala siyang magagawa kundi gamitin ang kapatid ng Reyna dahil hindi niya ito mapatay. Vernon, natarante si Angeline at binalaan niya ang lalaki. Anong lakas ng loob mo para magtaksil? Naisip mo ba ang tungkol sa mga kapalit nito? Sa parehong sandali, nang inig at sumigaw ang Reyna. Pakawalan mo ang kapatid ko, Vernon. Hi T. Kumunat ang noo ni Daryl sa kanyang nakita. Kapatid ng Reyna ang babaeng hawak ni Vernon. Ngayon ay may problema tayo. Naisip ni Daryl. Pagtapos ay huminga siya ng malalim at nagsalita. Tanggapin mo na ang sitwasyon at huwag nang lumaban pa, Vernon. Bilasan mo siyang pakawalan. Seryoso ang mukha ni Vernon. Tumahimik ka. Sino ka para turuan ako? Nagbuntong hininga si Daryl at nagsalita. Gusto mong maging duke, Vernon, pero wala akang pakialam nag-o ang bihag ang walang laban ng babae. Hindi ka ba nahihiya bilang isang lalaki? Anong pinagsasabi mo? Galit si Vernon, umusbong ang nakakamatay na intensyon sa kanya. Bilang isang baron, sa kanya nakatoka ang buong Golden Lion Principality. Magalang sa kanya ang lahat, pero pinahiya siya ng lalaki. Galit si Vernon habang nakatitig siya sa Reyna.
Bilasan mong patayin ang lalaking iyan at ipasa ang posisyon sa akin. Kundi ay kakailanganin mong kolektahin ang bangkay ng iyong kapatid. Napakalakas ng pagsigaw ni Vernon nang sabihin niya ang huling pangungusap. Gustong patayin ni Vernon si Daryl pero hindi niya man lang mahuli ang gilid ng damit nito makalipas ang kalahating oras na habulan. Wala siyang ibang magagawa kundi at pigilin ang galit at puwersain ang reyna na umaksyon para sa kanya. Habang nag-uusap, naglabas ng puwersa si Vernon sa kanang kamay niya. Kaagad na nagkulay lila ang maamong mukha ni Angeline, halos hindi niya mahuli ang kanyang hininga. Tigil, nataranta at sumigaw ang reyna. Sa parehong sandali ay bumagsak kay Daryl ang kanyang mga mata. Hindi ko kilala ang lalaking iyan at sumilip siya sa kwarto ko. Sa tingin ko ay mas mainam na gawin ko na lang ang sinabi ni Vernon at patayin ang lalaking iyan kapalit ng buhay ng aking kapatid. Napansin ni Daryl ang tingin ng reyna, ulong ito. Iyong kamahalan, hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Hindi niya papakawalan ang iyong kapatid kahit napatayin mo pa ako. Mahina ang boses ni Daryl kaya naman tanging ang reyna lang ang nakarinig nito. Totoo, naguluhan ang reyna nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Malupit si Vernon. Paano ako maniniwala sa mga sinabi niya? Maaaring hindi pa rin pakawalan ni Vernon si Angeline kahit napatayin ko ang lalaking iyon. Pero, malalagay sa panganib si Angeline kapag hindi ko yun ginawa. Iyong kamahalan, ulong si Daryl habang natataranta ang reyna. Isa na lang ang paraan. Kukunin ko ang kanyang atensyon at susugurin mo siya. Barilin mo siya mula sa kaliwang parte ng ivory bed. Hindi niya ito magagawang tiisin. Ivory na higon. Sinulyapan ng reyna ang ivory na higon sa kaliwa ni Vernon, kumunot ang kanyang noo. Maaari ba akong magtagumpay sa malapit na distansya? Maghahanda ng advance si Vernon. Medyo hindi mapakali si Daryl nang hindi makapagdesisyon ang reyna. Magtiwala ka sa akin. Ginawang porma sayon ang lamesa, mga upuan, panel screen at ivory bed sa kanilang paligid at si Vernon ang nasa gitna nito. Niloko ng porma sayon ang kanyang paningin. Sa ibang salita, gumawa ng sorpresang pag-atake ang reyna mula sa ivory na higon at hindi siya makikita ni Vernon. Sa wakas at tumango ang reyna nang makita niya ang seryosong mukha ni Daryl. Hindi rin siya sigurado kung bakit. Mukhang walang kabuluhan ang taong nasa kanyang harapan, pero mukhang nakakasiguro ang mga salita niya. Huwag ka nang magdalawang isip pa, Daryl. Walang pupuntahan ang mga bagay ngayon, Vernon. Bakit hindi tayo magkasundo? Hihikayatin ko ang reyna na isuko ang kanyang posisyon para sa iyo at papakalwalan mo ang kanyang kapatid. Kabanata 3376. Tumawa si Vernon nang narinig niya iyon. Seryoso ka ba na ikaw, sa lahat ng tao, ang makakapagpabago sa isip? Nang reyna, kinuha ng reyna ang oportunidad na ilipat ang ivory na kama ng tahimik. Mukhang hindi tayo nagkakaunawaan, sabi ni Daryl nang nakakibit balikat. Alam ng reyna kung ano ang iniisip mo. Kahit patayin mo ako, hindi mo pa rin papakawalan ang kapatid niya, tama? Si Vernon ay nanunuya sa kanya. Hindi na siya gumawa ng kahit anong paliwanag. Sa parehong pagkakataon, napagtanto niya na nawala ang reyna. Doon niya lang naisip na may hindi tama na nangyayari, naramdaman niya na may panganib na aura na nagmumula sa ivory na kama. Mula sa kanyang pananaw, nakikita ni Daryl na inihagis ng reyna ang kanyang sarili kay Vernon habang hawak ang gintong espada sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang parehong bagay ay hindi dapat sabihin kay Vernon. Binulag si Vernon ng kumikinang na ginto mula sa espada. Sa oras na hindi niya madilat ang kanyang mata muli, ang gintong espada ay nakatusok na mula sa kanyang puso, at tumutulo ang kanyang dugo, nagbabakas ng pulang kulay sa sahig. Ikaw, ani Vernon nang nakita niya ang reyna. Nanginginig ang boses niya mula sa sakit at gulat. Paano ko hindi nakita ang kanyang paparating? Bumagsak siya sa sahig, at kahit sa kanyang huling sandali, hindi pa rin niya alam na plano ni Daryl ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nahimiti din si Angeline dahil naubusan siya ng hininga nang namatay si Vernon. Angeline, pinuntahan ng reyna ang kanyang kapatid at bumantong hininga nang nasiguro niya na ayos lang ang kalagayan ni Angeline. Tapos ay lumingon siya kay Daryl, nang puno ng gulat at mga tanong. Ginawa niya yun, gumana yun tulad ng sinabi niya. Pero paano nangyari yun? Sino ka? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Utos ng reyna. Nilipat ni Daryl ang lamesa, mga upuan,
at ang divider sa orihinal nitong pinaglalagyan. Ngumiti siya nang marinig niya ang tanong ng Reyna. Kamahalan, pakiusap ay huwag kayong mabahala, ako pala ang. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap nang marinig nila ang mga yapak. Agad-agad siyang nagtago sa likod ng ivory na kami. Umismid ang Reyna at paparusahan na ito dapat nang napagtanto niya na iyon ang mabuting paraan. Siya ang Reyna. Ano ang sasabihin ng ibang tao kung nalaman nila na may hindi kilalang tao sa kwarto niya? Nagtago sa kaunting oras si Daryl nang pumasok ang mga maharlikang gwardiya sa loob ng silid. Kamahalan, nahuli po namin lahat ang mga assassins, at sasailalim sila sa pangunahing hukuman. Ang leader ng grupo ay nangangalang Diane Murphy, sabi ng commander. Nagulat siya si Marquis Vernon ay nakahiga at puno ng dugo, at halos 10 katao, kasama si Angeline, ay walang malay sa sahig. Umupo ang Reyna sa ivory na kama at tumango. Si Vernon at ang kanyang mga tauhan ay sinubukan akong patayin, at nagawa kong patumbahin sila. Ipakalat ang balita sa buong pamunuan. At sa kumpas ng kanyang kamay, sinabi niya, alisin ang mga ngayon din. Opo, kamahalan. Ang mga maharlikang gwardiya ay kinuha ang katawan ni Vernon at ang kanyang mga tauhan habang ang mga katulong ay dinala si Angeline pabalik sa kanyang kwarto. Kabanata 3377. Naubos ang oras nila kakatanggal ng mga bakas ng dugo sa sahig. Wala na sila, pwede ka nang lumabas, sabi ng Reyna kay Daryl. Dahan-daang lumabas si Daryl mula sa kanyang pinagtatagwan ng may ngiti. Kung wala na, aalis na ako. Diyan ka lang. Sumigaw ang Reyna bago pa siya makagawa ng pangalawang hakbang. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Medyo kinabahan si Daryl sa marahas na utos ng Reyna, kasama na ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Agad naman siyang kumalma. Kinamot niya ang kanyang ulo habang iniisip kung anong dapat niyang isagot sa Reyna. Alam na alam niya ang mga mahigpit na kautusan sa lugar na ito, at kahit na ipaliwanag niya ang kanyang sarili, makakatanggap pa rin siya ng kaparusahan. Kaya, desisyonan niyang magsinungaling. Kamahalan, pakiusap po na huwag kang magalit. Ako po ang bagong gwardiya at hindi po ako pamilyar sa lugar. Bago ko pa malaman, natagpuan ko ang sarili ko sa iyong silid. Natatakot po akong maparusahan, kaya nagtago ako. Umismid ang Reyna habang inoobserbahan siya. Anong karapatan mong magsinungaling sa akin? Isa ka lang kriminal, pero sinasabi na isa ka sa mga bagong gwardiya. Kailangan mo ng matinding kaparusahan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Daryl. Natameme siya at inisip na kung paano nalaman ng Reyna na isa siyang kriminal. Nasagot niya agad ang kanyang katanungan sa sumunod na sandali nang sinundan niya ang tingin ng Reyna. Nakatingin siya sa pulang marka sa kanyang kaliwang braso. Nasa espekulasyon na ng Reyna na isa siyang kriminal dahil kakaiba. Ang pulang marka at inilalagay lang sa lahat ng mga preso. Sige, lilinuin ko, ani Daryl, walang magawa. Ang pangalan ko ay Darren Derby. Oo, ang parehong Darren Derby ng 5 magigiting na pamunuan na nakikiusap sa Dayrise Principality na sumuko. Tapos ay pinaliwanag niya ang lahat ng mga nangyari sa araw na iyon. Bumuga ng hangin ang Reyna at tumingin kay Daryl ng nahihirapan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Pinapatunayan mo lang na sinungaling kang tao. Tapos ay tinawag niya ang mga gwardiya sa labas ng pintuan. Mga gwardiya, ikulong ang lalaking ito. Hindi alam ni Daryl kung tatawa ba siya o iiyak. Siya ang taong nagligtas sa kanya. Natameme siya walang katuturang kilos ng Reyna. Nagmadali ang mga gwardiya hawak ang lubod sa isang iglap, hinahanda na italisi. Daryl gamit nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Daryl na paganahin ang kanyang internal na enerhiya. Wala siyang magawa kundi ang lumaban palabas sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, bago niya mailabas iyon, nagsimulang sumanghap ang Reyna sa sakit. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at nakasimangot siya. Malala ang natamo niyang sugat kina Vernon at sa mga tauhan nito, at sinusubukan niya lamang itago ang sakit. Agad na nabalisa ang mga gwardiya. Kamahalan, masama ito, nasa hindi mabuting kalagayan ng Reyna. Napatigil si Daryl nang napagtanto niya sa wakas kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Reyna. Walang ordinaryong tao ang makakayanang itago ang sakit ng ganoong katagal. Kung ganoon kat hindi ang iniinda niyang sakit. Kabanata 3378.
Nabalisa ang lahat ng nasa palasyo habang nagmamadali ang mga gwardiya na maghanap ng manggagamot. Tila nalimutan na nila ang tungkol kay Daryl. Kamahalan, ang matandang lalaki ay nagmadali sa silid ng Reyna kasama ang mga gamot. Dal iyan nyo, kuhay nyo ito. Ang matandang lalaki na si Darius Watsons ay ang manggamot ng Reyna. Ang lahat ng nasa silid ay nakahinga ng maluwag nang makita siya. Sandali, sigaw ni Daryl bago mainom ng Reyna ang gamot. Kamahalan, hindi mo dapat inumin ang gamot sa ganyang kondisyon. Maaring mapalala nito ang mga sugat. Mataas ang naabot ni Daryl sa pag-aaral ng medisina, at masasabi niya sa isang tingin lamang na naapektuhan ng ugat sa puso ng Reyna simula pa noong laban nila ng mga tauhan ni Vernon. Kahit na ang medisina ni Daryl ay pansamantalang tatanggalin ang sakit, kaya rin itong tulungan ang ugat nito. Ang Reyna, si Darius, at ang lahat ng nasa silid ay tinapon ng kanilang titig kay Derry, na may hindi kaaya-ayang ekspresyon. Sa wakas ay tinanong ng Reyna, paano mo nalaman iyon? Nag-aral ako ng medisina noon. Tsaka, nandoon ako noong nilabanan mo ang mga tauhan ni Vernon, kaya alam ko ang tungkol sa iyong kondisyon. Natameme ang Reyna sa kanyang sagot, hindi napigilan ni Darius at ng mga gwardiya ang kanilang malakas na tawa. Ang kriminal na may kakayahan sa medisina. Pinagpatuloy nila ang kanilang tawa. Sa isang tingin sa iyo, at masasabi ko na isa kang sinungaling. Huwag kang makinig sa kanya, kamahalan. Ang medisina ay espesyal upang magamot ang mga panloob na pinsala. Nasisigurado kung mapapagaling ka nito, sinabi ni Darius. Tapos ay matalim siyang tumitig kay Daryl. Ang lakas ng loob mong ipahiya siya ang manggamot. Nang Reyna sa ganoon lang sa harap pa mismo ng Reyna. Hindi binigay ni Daryl ang atensyon sa kanila at kinuha ang tableta mula sa kanyang bulsa. Kamahalan, ito ang heart tempering pill. Sinabi ng ilan na isa itong milagrong pagpapagaling sa kahit na anong panloob na sugat. Bakit hindi ito ang inumin mo? Ang heart tempering pill ay espesyal na isinagawa upang pagalingin ang pinsala sa mga ugat ng puso. Kalahating taon na ang nakalilipas, gumawa si Daryl ng maraming ganito at palagi nang daladala simula pa noon. Ang lahat ay umismid sa kanyang mga salita, wala ni isa ang nakakaalam ng heart tempering pill noon. Pinigilan ni Darius si Daryl habang gumagawa na siya ng paraan na ibigay sa Reyna ang tableta. Ang lakas ng loob mong magbigay ng hindi kilalang pinagmulan sa Reyna. Sinusubukan mo bang lasunin siya? Galit na sigaw ni Darius. Tapos ay lumingon siya sa Reyna at sinabi, kamahalan, huwag kang maniwala sa mga salita ng lalaking ito. Hindi pa natin alam kung ano ang intensyon niya. Oo, at isa rin siyang kriminal. Kailangan natin siyang itali. Muli, naiwan na naman si Daryl sa kanyang nararamdaman na kung iyak ba siya o tatawa sa kung anong nangyayari. Malamang ay hindi ako madaling pagkakatiwalaan ng mga taong ito. Kabanata 3379. Ang panghihinala ay umuusbong sa puso ng Reyna. Tama sina Darius at ang iba pa. Si Daryl ay isang preso mula sa Dayrise Principality at mukhang malapit sa babae na sinubukang magpanggap bilang diyosa ng liwanag. Kailangan niyang mag-ingat sa kanya. Kamahalan, susubukan ko bang tulungan ka kay Vernon kung talagang pinaplano kung saktan ka. Tsaka, nasa kamay mo na ang buhay ko ngayon, mapaparusahan ako ng kamatayan kung balak kong lasunin ka, paliwanag ni Daryl nang nakita niya ang ekspresyon ng Reyna. Pinag-isipin ng Reyna ang mga sinabi niya. Makalipas ang 10 segundo, tumanggo ang Reyna. Sige, papaniwalaan kita sa oras na to. Tapos ay kinuha niya ang tableta mula kay Daryl at nilunok ito habang nababalisa si Daryl. Ang mga gwardiya ng palasyo ay naghintay ng halos pigil hininga sa magiging epekto ng medisina. Sinimulan na nilang pamwesto sa paligid ni Daryl, hinaharangan ang daan niya sa pagtakas. Pupugutan nila agad ang ulo si Daryl sa oras na makaramdam ang Reyna ng senyales ng hindi pagiging komportable. Si Daryl, sa kanyang sarili, ay hindi nag-aalala tungkol sa epekto ng gamot. 10 minuto ang lumipas, at ang lahat ay nakikita ang pagbalik ng kulay sa pisngi ng Reyna. Ngumiti ang Reyna at sinabi, maayos na ang pakiramdam ko. Kahanga-hanga ang tableta na iyon. Si Darius at ang mga gwardiya ng palasyo ay nagulat sa bilis ng epekto ng gamot. Dumilim ang mga mata ng Reyna at seryosong tinanong si Daryl, matanong ko lang, ano ang relasyon mo sa diyosa ng liwanag at anong parte ng Nil Ero mo kasama ang Dayrise Principality sa paggamit ng
pekeng diyosa ng liwanag bilang palusot upang umpisahan ang gyera. Ang tono ng reyna, kahit na mahinhin, ngunit napapalibutan din ng nakakapangilabot na aura. Humugot ng malalim na hininga si Daryl bago sumagot. Ang pekeng diyosa ng liwanag ay si Yuri. Dati ko siyang kaibigan, pero matagal na kaming hindi nagkita, kaya wala akong ideya kung bakit niya iyon nagawa. Pero sigurado ako na may sarili siyang dahilan. Pinagpatuloy niya ito sa kwento niya, sinusubukang tanggalin ang parte na tungkol sa kung paano siya at Yuri ay galing sa ibang mundo. Sigurado siya na itatapon siya sa basurahan sa oras na sabihin niya iyon. Tumango ang reyna nang natapos magkwento si Daryl. Sabagay, kung iyon ang dahilan, maari ko itong palagpasin. Ipagkakaluwag ko sa iyo ang posisyon ng pagiging bantay sa harapan. Ipinapangako mo ba ang katapatan mo sa akin? Nagdesisyon siya na ipanatili ang may talento na gaya niya malapit sa kanyang tabi. Sa ilalim ng tingin ng reyna, tumango si Daryl. Maraming salamat, kamahalan. Isang karangalan po na manatili at pagsilbihan ka, seryosong sabi niya habang labis naman ang tuwa ng kanyang puso. Naresolve ang problema niya na makahanap ng paraan para manatili sa palasyo upang hanapin ang Holy Jade Scripture. Si Darius at ang mga gwardiya ay hindi makapaniwala sa narinig. Totoo bang ginawa ng kamahalan na maging gwardiya si Daryl sa bungad ng palasyo? Kamahalan, preso ang taong ito. Mukhang hindi kaaya-aya na italaga siya bilang gwardiya ng palasyo, ani Darius. Tumango rin ang mga gwardiya ng palasyo. Tsaka, isa lamang hamak na banal na hari si Daryl. Hindi pasok ang kwalifikasyon niya para maging pambungad na gwardiya. Kailangan ko ba ng permisyon sa gusto ko? Labas! Sigaw ng reyna habang ang galit ay kitang-kita sa kanyang mukha. Makita pa lang ang galit ng reyna, halos matamba na si Darius sa takot. Kamahalan, patawarin mo po ako. Sabi niya habang ang mga gwardiya ng palasyo ay tahimik sa biglaang pagsabog. Kabanata 3400. Iyon lang ang lahat. Hinaway ng reyna ang kanyang kamay. Gumagabi na. Maari na kayong umalis. Pagod na pagod ang reyna sa lahat ng nangyari sa gabing iyon. Si Darius at ang mga gwardiya ay dali-daling umalis ng silid. Sinundan sila ni Daryl palabas at pinakita sa kanya ang bago niyang matutulugan, at mapapasarap ang tulog niya nito. Sa sumunod na araw, binigyan siya ng malambot na sandata suot lahat ng mga gwardiya ng palasyo. Matapos masuot ito, tuwang-tuwa siya na may totoong rason siya upang manatili sa palasyo na siyang mapapadali na hanapin ang Holy Jade Scripture. Sa oras na mapasakamay niya ang Holy Jade Scripture, hahanapin niya si Yuri at sabay na aalis sa mundong ito. Hinulaan ni Daryl na wala ang reyna sa kanyang silid sa mga oras na ito at gustong gamitin ang oportunidad na hanapin ang kasulatan. Papunta na siya sa silid ng may sumigaw na sinuman upang pigilan siya. Huminto si Daryl at lumingon. Umismid siya nang makita ang grupo ng hindi kaaya-ayang mga gwardiya na nagpapatrolya papunta sa kanya. Ang lider ng grupo ay nasa halos 30 anyos suot ang mayabang na ekspresyon. Siya ay wala ng iba kundi si Barclay Shepherd, ang kapitan ng mga nagpapatrulyang mga gwardiya. Binigyan ni Barclay si Daryl ng mabilis na pagsusuri. Ikaw ba ang bagong pambungad na gwardiya, Darren Derby? Kilala siya sa mayabang niyang personalidad at sobrang masama ang loob niya nang malaman na isang banal na hari lamang ang natalaga sa posisyon ng pambungad na gwardiya. Kaya nag-abala siya na suriin si Daryl. Oo, tama ka, sagot ni Daryl nang may tango. Rinig ko na ikaw ang pumatay kay Winston at ang tumulong sa kamahalan na patumbahin si Vernon. Pero masasabi ko lang, mukhang mas makapangyarihan ako kaysa sa iyo, sabi ni Barclay sa hindi matagang pag-aalipusta. Palaisipan sa kanya ang desisyon ng reyna na gawin ang lalaki sa lebel ng banal na hari bilang pambungad na gwardiya. Tumawa ang mga tauhan niya habang minamata si Daryl. Hindi gusto ni Daryl na sayangin ang hininga niya sa pakikipag-usap sa kanya. May sasabihin pa kayo, kung wala, paumanhin ay aalis na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Barclay at umalis. Hindi nagustuhan ni Barclay ang ugali ni Daryl. Napakahambog mo naman. Agad na hinaranggan ng gwardiya ang daraanan ni Daryl. Sinabi na ba na, Kapitan na pwede ka nang umalis? Bakit hindi kayo yumuko sa kanya? Wala ka bang respeto? Mayabang na sabi nito. Ang gwardiya na ito ay si Jesse Barrett. Isa siya sa mga gwardiya na nagpapatrol sa ilalim ni Barclay.
Nakikita niya na hindi masaya si Barkley kay Daryl at nagdesisyon na gawin ang nararapat upang matuwa ang kapitan. Umismid si Daryl, "Ako ang pambungad na gwardiya. Kayo ang mga nagpapatrol. Kaya bakit ako yuyuko sa kapitan mo? Ang lakas ng loob mo." Pulang-pula ang mukha ni Jeez. Tama si Daryl. Ang pambungad na mga gwardiya ay napapasailalim lamang sa reyna, at ang katayuan nila ay mas mataas kaysa sa mga nagpapatrulyang mga gwardiya. Iyon ang dahilan kung bakit tinak para kay Barkley si Daryl. Nakakawili. Naglakad si Barkley papapunta sa kanya at binigyan ng nanghahaman na tingin sa kanya. Iniisip mo pala na natural para sa iyo na maging pambungad na gwardiya. Gusto kong hamunin ka sa laban ngayon. Tingnan natin kung sino talaga ang makapangyarihan sa atin. Kahit ang mga gwardiya ng palasyo ay hindi pwedeng labanan ang isa't isa, pwede lamang silang magkaroon ng formal na hamon. Malakas ang loob ni Barkley doon, sa kanyang paglilinang ng banal na karangalan, madali niyang matatalo si Daryl. Ang mga tauhan ni Barkley ay biglang nasabik sa mga nangyayari. "Ang angas mo, Kapitan. Tinatanggap mo ba ang hamon ng Kapitan, Duwag? Hindi na ako magugulat kung hindi." Kabanata 3401. Mukhang walang katapusan ang tawanan nila. May kung anong mali sa mga taong ito. Hindi ay nagpapatrolya sila, dapat imbes na gumawa ng kaguluhan para sa akin. Isip ni Daryl habang nakaismid. Tapos ay lumingon siya kay Barkley at sinabi ng may ngiti, "Isang hamon. Para namang may karapatan kang gawin yun." Napahinto siya sa kung anong sinabi ni Daryl, agad na tumigil ang tawa nila bago magbigay daan sa galit. "Baliw kang T** nga ka. Ang lakas ng loob mong sabihan ng kapitam namin na wala siyang karapatang hamunin ka. Saan kaya siya nakakakuha ng lakas ng loob? Mababa yata ang tingin niya sa atin, di ba?" Lumapit lalo si Jesse kay Daryl at tinuro ang kanyang mukha. "Gusto mo bang mamatay? Kung takot ka sa hamon, pakuin mo ito ng parang lalaki. Huwag kang umasta na parang. Umalis kayo sa harapan ko." Naubos na ang pasensya ni Daryl. Tinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Jesse. Ang sigaw ni Jesse ay sumabay sa tunog ng laman sa laman. Ang puwersa ay sobrang lakas na halos mag-360 na siya bago bumagsak sa lupa. Nakakaawang tingnan ang namamaga nitong mukha. Sa katunayan, walang plano si Daryl na siya ang unang mananakit, pero hindi na niya mapigilan ang kanyang galit dahil sa patuloy nilang panggugulo. Ang mukha ni Barkley at ng kanyang mga tauhan ay halos mamula sa galit. Ang lakas ng loob ng lalaking ito nasaktan ang isa sa kanila. "Ikaw," tumayo si Jesse, hawak ang kanyang pisngi. Galit na galit ang kanyang ekspresyon habang pinapagalitan si Daryl. "Ang lakas ng loob mong saktan ako. Pagsisisihan mo ang kahit katiting na pagtapak mo rito sa palasyo." Hindi siya pinansin ni Daryl at lumingon siya kay Barkley. "Tatanggapin ko ang hamon mo sa isang kondisyon. Kapag nanalo ako, lahat kayo ay tatawagan akong boss sa tuwing nakikita niyo ako, at kapag natalo ako, aalis ako agad dito." Hindi inasahan ni Barkley iyon at pansamantalang natameme. Matapos niyang bumalik sa ulirat, sinabi niya, "Para namang mananalo ka. Magligpit ka na ng gamit dahil siguradong matatalo ka." Iniling ni Daryl ang kanyang ulo. "Panipi, tingnan natin." Hindi malakas ang boses niya, ngunit malaki ang tiwala niya sa sarili niya. Gumawa ang mga nagpapatrol na gwardiya ng silid para sa kanilang dalawa. Lahat sila ay nasa sabik na isipin na makitang manalo ang kanilang kapitan laban kay Daryl. Umaasa nila na makitang bugbog si Daryl, tama lang iyon sa kanya dahil sa pagsasawalang galang niya sa kanilang kapitan. "Talaga naman ang laki yata ng tiwala mo sa sarili mo." Malamig na tumawa si Barkley. "Wala kang babawiin sa sinabi mo pagkatapos matalo sa laban." Ang banal na enerhiya ni Barkley ay sumabog sa isang kisap mata habang agad niyang pinuntahan si Daryl kasama ang kanyang nakataas na kamao. Kasing bilis siya ng kidlat at walang oras na napalapit kay Daryl. Ngumiti si Daryl at mukhang hindi nababagabag. Sa halip, pamuna siya kay Barkley, at sa makatuwid, ang laban ay nagsimula na. Sa katunayan, gustong patumbahin ni Daryl si Barkley sa isang suntok lamang, pero pinigilan niya ang sarili niya. Tsaka, nasa palasyo siya. Kailangan niya pa ring hanapin ang Holy Jade Scripture. Tsaka, nasa sulok na siya ng pagpapataas ng antas ng banal na karangalan, kaya gusto niya nakuhain ang oportunidad na maranasan ang lakas ng banal na enerhiya.
Halos malabo ang kanilang mga katawan habang gumagalaw sila sa paligid ng palasyo. Ang pagsasanib puwersa nila ang nagiging dahilan ng pagtaas ng malakas na hangin na bumabalot sa hangin. Si Jesse at ang iba pang mga gwardya ay labis na nagulat sa nakikita nila sa kanilang harapan. Paano nangyaring si Daryl, ang banal na hari, na kayang tapatan ang kanilang kapitan, na isang banal na karangalan? Kabanata 3402. Gulat na gulat si Barkley. Mas naiintindihan niya ang nangyayari kumpara sa mga tauhan niya. Mukhang hindi nga ganoon, pero naubos na yata ang mayroon siya upang depensahan ang sarili niya sa mga atake ni Daryl. Ang nakakagulat pa ron ay ang katotohanan na 2 beses ang bilis ni Daryl kaysa sa kanya. Paano nangyari iyon? Isa lamang siyang banal na hari. Paanong nangyari na mas malakas siya? Walang tigil ang suntok ng parehas sa kanila, at ang epekto ay sobra sa nakakayanan ni Barkley. Napasinghap siya at nalaman na nahihirapan siyang tumayo, kaya gumawa siya ng mga hakbang paatras. Para naman kay Daryl, kalmado at matatag pa rin siya tulad ng dati. Nabaluktot ang ekspresyon ni Barkley. Matapos panatilihin ang sarili niya, inayos niya ang tingin kay Daryl at gusto magsalita ngunit ramdam niya na parang mayroong nakabara sa kanyang lalamunan. Sina Jesse at ang lahat ng kanyang tauhan ay natameme na talo ba talaga ang kapitan nila. Imposible. Tsaka, isang banal na karangalan si Barkley. Ngumisi si Daryl kay Barkley. Panipi, sinabihan na kita, ang katotohanan na wala kang laban sa akin. Gusto mo pa rin bang magpatuloy? Hindi pa napahiya si Barkley ng ganito noon. Sa isang ugong, pumunta siya papunta kay Daryl ulit. Umiling si Daryl at sinabi, hindi ka pa ba susuko? Wala na akong pasensya na natitira sa'yo. Biglang isang banal na enerhiya ang sumabog pabalik mula sa katawan ni Daryl, tumungo siya mula sa mababang banal na karangalan. Naging iba ang kanyang katauhan kumpara sa dati. Hindi na siya isang banal na hari. Tuwing laban nila ni Barkley, may bago siya naintindihan sa banal na enerhiya at dahil doon, matagumpay siyang tumungo sa bagong level. Kaya hindi na niya nais sayangin ang oras sa walang kabuluhang laban na iyon. Halos hindi makahinga ang lahat sa makapangyarihang aura ni Daryl. Ang bagong kapangyarihan na natuklasan ni Daryl ang nagpatameme kay Barkley, kay Jesse, at sa lahat ng nagpapatrulyang gwardiya. Isa lamang siyang banal na hari kanina. Paano siya naging isang banal na karangalan? Ginagamit niya ba ang pakikipaglaban para tumaas ang antas niya? Tumitig si Barkley kay Daryl nang hindi kumukurap. Hindi talaga siya makapagsalita. Talaga bang lumakas siya dahil sa laban namin? Tao ba siya? Gumawa ng hakbang si Daryl papunta kay Barkley. Talo ka, bilang kapitan ng mga nagpapatrulyang gwardiya, inaasahan ko na totoo ka sa iyong salita, tama? Tanong niya nang may ngisi sa labi. Madrang nagbago ang ekspresyon ni Barkley nang marinig iyon. Humugot siya ng isang malalim na hininga, yinuko ang ulo, at sinabi niya sa isang may respeto na tono, "Boss." Tinupad niya ang parte ng napagsunduan kahit na malaki ang nawala sa kanya dahil dito. Ang pagpapatotoo sa kanyang salita ay nakakabawas ng hiya kesa hindi ilabas ang kanyang sama ng loob. Hindi niya inaasahan na pupunta siya sa ganoong sitwasyon. Nalulugod na tumango si Daryl. Tama na iyon. Ngayon dalhin mo ang mga tauhan mo at umalis. Tandaan na, itama niyo ang ugali niyo sa oras na makita ko kayo sa susunod. Tapos ay umalis na siya. Matama na tumitig si Barkley sa paalis na figure ni Daryl. Maghintay ka lang, Darren Derby. Pagbabayaran kita ng 10 beses kumpara sa mga nagawa mo sa akin ngayon. Matapos ng ilang sandali, matagumpay na nakapasok si Daryl sa silid ng reyna. Nakita niya namang walang problema kahit na ang seguridad ay maluwag tuwing tanghali. Kabanata 3403. Sa oras na makapasok siya sa silid ng reyna, nakaamoy si Daryl ng kaunting halimuyak at naisip ang nangyari noong nakaraang senaryo. Ang saya siguro sa pakiramdam kung hindi lang siya galing sa ibang mundo. Mananatili sana siya ng matagal para matitigan pa lalo ang kagandahan ng reyna. Bumalik siya sa realidad, tinampol ang sariling noo, at nasa estado na ng paghahanap sa Holy Jade Scripture. Hindi lamang maluwang ang silid ng reyna pero sumisigaw din sa karangyan. Umabot siya ng 1 oras upang tingnak ang bawat sulok nito. Gayunpaman, wala siyang nakuha. Wala ba rito ang Holy Jade Scripture? Isip ni Daryl bago mapansin ang kaunting umbok sa likod ng ivory na kama.
Maliwanag ito at mukha itong tagong lugar. Tumungo agad siya roon, kinatok ito ng walang aalinlangan, at tama nga ang suspisyon niya, talagang may muwang ang pader. Nakita niya ito. Sa sobrang tuwa, bubuksan na sana niya ang tagong pintuan ng isang malutong na boses ang narinig niya sa labas, at ang babae ay naglakad patungo sa silid. Ate, sigaw ng babae. Nakasuot siya ng isang berdeng mahabang bestida. Mayroon siyang gintuang buhok at katanji tanging mukha. Nakita na siya ni Daryl sa unang pagkakataon noong nakaraang gabi. Ito ay si Angeline, ang kapatid na babae ng Reyna. Huli na upang makapagtago si Daryl nang makita siya nito. Nakita na siya ni Angeline, at tumayo siya roon sa gulat. Sa sumunod na sandali, bumalik na siya sa kanyang ulirat. Ikaw ang lalaki na iyon noong isang gabi. Narinig ko na ginawa ka ng kapatid kong maging gwardiya sa bungad ng palasyo. Naging mahigpit ang tono niya. Kaya, hindi ka pa rin pwede rito nang walang permisyon. Bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon kung ano ang ginagawa mo rito? Ako ay, kinamot ni Daryl ang ulo niya at mukhang naiiyak. Wala siyang ideya kung paano sagutin ito. Kilala niya na ito mula nung kagabi, kaya mas mahirap na gumawa ng kasinungalingan. Hoy! Gumawa ng ilang hakbang si Angeline palapit sa kanya at mataman siyang tinitigan. May gusto ka ba sa kapatid ko? Kaya ka nandito, para maespiya mo siya kapag bumalik siya. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa akusasyon niya. Sobrang namamangha siya sa imahinasyon nito. Kinamot niya muli ang kanyang ulo at sinabi, ano? Ang nakita ang kanyang pagmamaang-maangan, mas lalong nakumbinse si Angeline sa hula niya. Mabuti na inamin mo, huwag kang mag-alala. Basta ay makinig ka lang sa akin, hindi ko sasabihin sa kapatid ko ang tungkol doon, ani niya nang may malademonyong ngiti. Tsaka, maganda ang kanyang kapatid niya at Reyna sa ngalan nito. Hindi nakakapagtaka na maraming nagkakagusto sa kanya. Natameme si Daryl. Tinatakot niya ba ako? Anong gusto niya mula sa akin? Isip niya, hindi ko alam kung anong gusto mo, pero gagawin ko ito basta ay huwag mo lang sabihin sa Reyna, ani Daryl nang may mapait na ngiti. Wala siyang magawa kundi ang makisabay kay Angeline dahil pagpatay ang kaparusahan sa pagpasok sa silid ng Reyna. Malokong ngumiti si Angeline at sinabi sa mababang boses, mabuti kung ganon. Inuutusan kita na humanap ng paraan upang mapaalis. Ako sa palasyo ngayon. Tapos ay umikot siya upang tingnan ang kalangitan sa labas ng silid ng punong-puno ng pananabik ang mga mata. Hindi pa nakakaapak ang kanyang mga paa sa palasyo at gusto niya palaging makita ang itsura sa labas. Natural lamang sa kanya na hindi palagpasin ang oportunidad na nasa harap niya. Kabanata 3404. Napahinto si Daryl, at sobrang lakas ng kalampag ng puso niya sa kanyang dibdib. Hinihiling niya na sana ay nagbibiro lang siya. Kahit na ang maharlikang pamilya ng Roland Continent ay hindi kasing higpit ng katulad sa Nine Mainland, isa pa ring prinsesa si Angeline. Kapatid siya ng Reyna. Umiling si Daryl. Kahit ano huwag lang iyon. Iyon na ang katapusan para kay Daryl kapag nalaman ng Reyna na dinala niya si Angeline sa labas ng palasyo. Tsaka, nakuha na niya ang tiwala ng Reyna. Namula sa galit ang mukha ni Angeline. Wala ka nang magagawa. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, pupunta ako sa Reyna ngayon at sasabihin sa kanya na pumasok ka sa silid niya ng walang permisyon at minolestya mo rin ako. Ako ay, naiyak na si Daryl. Pakiramdam niya na gusto niyang gumawa ng walang kabuluhang bagay basta ay makuha lang ang gusto niya. Sige, ngayon lang, sabi niya sabay tango at isang mapait na ngiti. Mayroong isa sa 1,000 mga rason kung bakit hindi gusto ni Daryl na dalhin siya sa labas ng palasyo, pero ang mga rason na iyon ay walang-wala kumpara sa pagiging irreasonable ni Angeline. Sa wakas, tuwang-tuwa si Angeline. Hintayin mo ako riyan. Palitan ko lang ang damit ko, sabi niya at agad lumabas ng kwarto. Maya-maya ay bumalik siya at nakabihis sa isang uniforme ng gwardiya, at ang dalawa sa kanila ay lumabas ng palasyo ng magkasama. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na sila sa mga kalsada. Maganda ang panahon, at maraming mga tao ang naglalakad sa paligid. Sobrang buhay ang lahat. Ang lahat ay gumagawa ng distansya kila Angeline at Daryl dahil takot sila na masaktan ang mga maharlikang gwardiya. Hindi gusto ni Angeline iyon, at nagpalit sila ng kasuotang casual. Gayunpaman, dahil sa katanji tanging mukha ni Angeline at magandang hubog ng katawan,
kahit ang ordinarsyong bestida ay hindi kayang itago ang kanyang karangyaan. Kahit ang ganoong kaganda na nakatayo bago sa kanya, walang gana si Daryl na hanggan iyon. Matapos lumibot ng 1 oras o sobra pa, sa wakas ay sinabi niya, sa tingin ko ay kailangan na nating bumalik ngayon. Gusto pang magtagal ni Angeline, at umiling. Pwede kang bumalik mag-isa, gusto ko pang manatili ng mas matagal. Malamang ay iniisip niya na iyon na ang huling chance niyang lumabas. Nawalan ng pag-asa si Daryl nang marinig iyon. Sinusubukan niya pa, ring pilitin ito na bumalik sa palasyo nang may narinig silang nagtanong, ikaw po ba si Princess Angeline? Ang dalawa sa kanila ay lumingon at binati ng isang mayamang lalaki kasama ang kanyang mga taga-bantay. Dennis Reeves, ang anak ng commander ng garrison ng kapital ay tumungo sa kanila. Natuwa siyang makita sila. Oo, ikaw ang prinsesa. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang nakatitig sa kanya. Bilang anak ng commander ng garrison, nakita na ni Dennis ang reyna at si Angeline noong nasa lugar siya nila. Naglagay si Angeline ng isang daliri mula sa kanyang pulang mga labi at malumanay na sinabi, huwag kang maingay. Tumakas lamang ako sa palasyo nang hindi nalalaman ng reyna. Tapos ay tumingin siya sa kanyang paligid. Tumango si Dennis at sinabi, naiintindihan ko, Princess Angeline. Huwag kang mag-alala, itatago ko ang sikreto mula sa kamahalaan. Ang titig niya na nakaton kay Angeline na parang hindi nakikita si Daryl. Bakit naman kung wala lang naman si Daryl kundi isang gwardiya? Umismid si Daryl. Bumalik na dapat sila dahil nakilala na sa isang iglap si Angeline. Prinsesa, kailangan na talaga nating bumalik ngayon, sabi niya. Pwede bang tumigil ka sa kakaganyan mo? Bawi ni Daryl sa kanya. Kabanata 3405. Sinubaybayan ni Dennis si Daryl at sinabi sa isang hindi natutuwang tono, ang lakas naman ng loob isang gwardiya na tulad mo na mag-utos sa prinsesa. Yumuko ka. Pagkatapos ay lumingon siya kay Angeline na may isang mapalagay ng ekspresyon sa kanyang mukha. Si Angeline ay hindi lamang ang nakababatang kapatid na babae ng reyna ngunit sikat din sa kanyang kagandahan. Sa loob ng mahabang panahon, hinahangaan siya ni Dennis mula sa malayo. Dahil nasa labas siya ng palasyo, sisiguraduhin niyang gagamitin ang pagkakataong iyon upang mapaboran siya. Hindi pinansin ni Daryl ang tono ni Dennis. Nasanay siya sa mga taong katulad niya at walang imak na mag-abala pa sa kanya. May isang bagay lamang sa kanyang isipan kung paano mapapapayag si Angela na bumalik sa palasyo. Lumapit si Dennis kay Angeline at sinabing, Prinsesa, hindi ka araw-araw nakakaalis ng palasyo. May alam akong isang kawili-wiling lugar. Gusto mo bang sumama sa akin? Oh, saan iyon? Nagtanong si Angeline nang may nagniningning na mga mata. Tiyak na sobra na ang kanyang kuryosidad. Siya ay nakulong sa palasyo ng matagal kaya hindi mahirap makuha ang kanyang interes. Ngumiti ng misteryoso si Daryl at sa isang mababang tinig, sinabi niya, 2 araw na ang nakakaraan, mayroong isang alingawngaw na lumibot sa isang dragon na lumilitaw sa isang bundok sa labas ng kapital. Lahat ito ay maaaring pag-usapan, at ang ilan sa kanila ay nagtungo roon upang suriin ito. Plano kong pumunta doon kasama ang aking mga tauhan ngayon, at lubos kong kinagagalak ang pagsama mo sa amin. Sa pagbanggit ng isang dragon, ang katawan ni Angeline ay nagsimulang manginig, at mayroong bakas na kuryosidad sa kanyang mga mata. Tsaka, ang isang dragon ay ang pinakamalakas na nilalang sa mundo, at hindi pa nagkaroon ng isang dragon na nakikita ng higit sa 2,000 taon. Talaga, tanong ni Angeline. Siyempre, hindi ako magsisinungaling sa iyo, prinsesa. Sinabi ni Dennis same time na tinanggo ang kanyang ulo. Tuwang-tuwa si Angeline at tumanggo ng paulit-ulit. Gusto kong pumunta. Ang simpleng pamamasyal sa labas ng palasyo ay doble na sulit ito kung makakakita siya ng isang dragon. Nagsimulang mabalisa si Daryl sa pagliko ng mga kaganapan at nagtaka kung pinag-uusapan nila ang tungkol sa dragon na nasakop niya. Tayo na, natuwa si Dennis. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Daryl na may Simon Dot, ikaw. Hindi mo na kailangang sundan kami. Tiyakin kung maayos ang prinsesa. Ayaw niya ng isang banal na hari na pigilan silang lahat. Umismid Daryl. Hayaan mo siyang sumama sa atin, mahinang sinabi ni Angeline. Wala siyang lakas na loob talikuran siya dahil siya ang tanging dahilan na kung bakit siya nakaalis sa palasyo. Dahil ito ang kahilingan ni Angeline, wala nang sinabi si Dennis.
Di nagtagal, ang grupo ay nagtungo sa bundok. Sa buong daan, nakita nila ang maraming tao na bumababa sa bundok. Totoo na ang tsismis ay nakakaakit ng maraming tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang naglakas loob na makita ng isang sulyap ang dragon. Sa oras makapapunta sila sa bundok, sinubukan ni Dennis na makarating sa mabuting panig ni Angeline. Prinsesa, narinig ko ang dragon ay nakikita sa isang kuweba. Huwag kang matataranta kung may makita kaming isa. Protektahan kita, kahit anong mangyari. Nang marinig ang deklarasyong iyon, natuwa si Angeline kahit na wala siyang ideya kung bakit. Lumipas ang isa pang ilang minuto, at naabot ng grupo ang bungad ng kuweba. Nakasimangot sila nang makita nila ang isang pangkat ng mga makapangyarihang lalaki na may itim na nakatayo doon. Sila ay bahagi ng isang pangkat ng paglilinang na naghahanap para sa dragon. Ang nangunguna sa grupo ay isang mabangis na lalaki na may isang magandang mata lamang. Hoy! Sumigaw siya sa grupo ni Daryl. Pagkatapos, sinabi niya, sa amin ang lugar na ito. Umalis na kayo, ngayon. Ang pangalan ng pinuno ay si Kit Wallacre, isang pangunahing miyembro ng Blood Wolf Group. Gayunpaman, kahit na sila ay bahagi ng isang masaganang pangkat ng pangangaso, kumilos sila tulad ng mga bandido. Nandoon din sila dahil narinig nila ang alingaw tungkol sa dragon. Kabanata 3406. Si Dennis at ang kanyang mga tauhan ay agad na nagalit. Ang isa sa kanila ay humakbang at mapanusok na tumitig sa pangkat. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan sa aming batang Panginoon na ganyan. Alam mo ba kung sino siya? Anak siya ng commander ng garrison. Si Dennis ay mukhang mayabang habang si Daryl ay nakatayo ng walang pakialam sa tabi niya. Ang huli ay nagbantay sa pasukan ng kuweba sa buong oras. Dahil sa blood ritual na ginawa niya sa dragon, maaari niyang maramdaman ang mga labi ng aura ng dragon sa loob ng kuweba. Gayunpaman, matagal nang umalis ang dragon. Si Kit at ang kanyang mga tauhan ay pansamantalang natigilan ngunit pagkatapos ay tumawa. Wala akong pakialam kung sino ka. Nauna kami rito, kaya sa amin ito. Naiintindihan. Nguba, huwag mong isisihi sa amin ang pagiging magaspang namin sa inyo kung hindi kayo aalis ngayon, sinabi ni Kit na may kasiraan. Ang bawat isa sa mga miyembro ng Blood Wolf Group ay kasing bangis ng kanilang pangalan, kaya't hindi nila iniisip si Dennis. Hinawakan ni Kit ang kanyang kamay, at ang kanyang mga tauhan ay nagpaligid kay Dennis at sa kanyang grupo, na siyang naging mas pula ang mukha ni Dennis. Ang lakas ng loob nilang umakto ng ganyan matapos malaman na kung sino ako. Ngunit mas marami sila kaysa sa amin, isip ni Dennis. Ang lakas ng loob mo. Kilalanin mo ang iyong sarili ngayon. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong may kapangyarihan akong itapon ka sa kulungan. Banta sa kanila ni Angeline. Si Kit at ang kanyang mga tauhan ay lumingon sa Angeline at nagulat sila sa kanyang kagandahan. Umabot ang mga ito ng 10 segundo upang makabawi. Hoy, ganda, narinig mo na ba ang tungkol sa Blood Wolf Group? Tanong ni Kit habang nagmamadali siya patungo kay Angeline upang mas lalong matitigan siya. Naghahanap ng asawa ang aming pinuno ng pangkat. Bagay ka para sa kanya. Nang sabihin niya iyon, itinaas na ni Angeline ang kanyang kamay at sinampal si Kit ng buong lakas. Sumigaw si Kit sa sakit at gumawa ng isang hindi sinasadyang hakbang paatros bago umupo sa lupa na may isang kaibig-ibig na bagsak. Hindi malakas ang sampal kahit na ginamit ni Angela ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi inaasahan na walang oras si Kit upang pigilan ito. Walang kwentang Blood Wolf Group. Ikaw ay walang iba kundi isang walang kahihiyang mga bandido. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Gusto mo bang mamatay? Malamig na tanong ni Angeline. Agad na lumabas ang kanyang maharlikang kilos. Paano niya makukuha ang paghiga na iyon noong siya ay nakababatang kapatid na babae ng reyna? Bukod pa ron, siya ay kilala na puro at may mataas na katayuan. Hinawakan ni Kit ang kanyang pisngi ng isang kamay at itinuro ang isa kay Angeline. Medyo malakas yun, ganda. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga tauhan at sinabi ng may galit sa kanyang mga mata. Kayo, itali niyo siya, at papaikutan natin siya mamaya para lahat makatikim. 8 lalaki agad ang sumugod patungo kay Angeline. Namutla ang kanyang mukha, at mabilis siyang nagtago sa likuran ni Daryl. Huwag kang mag-alala, prinsesa, sabi ni Dennis at, nang walang pag-aatubili ay nilabas niya ang kanyang
Espada, kayo, oras na upang turuan ng mga G*gang iyon ng leksyon. Sumama siya sa ibang pangkat. Isa-isa, ang kanyang mga tauhan ay naglabas ng kanilang banal na enerhiya at sinundan siya sa labanan. Ang grupo ni Kit ay mas marami kesa sa kanila, ngunit ang mga tauhan ni Dennis ay mga tanyag mula sa garrison. Kapag ang grupo ni Kit ay kumilos ng walang paggalang kay Angeline, lalo silang nagudyok na ilabas sila. Siyempre, si Angeline ay kapatid din ng Reyna, wala sa kanila ang maliligtas kung may mangyari sa kanya. Kabanata 3407. Katie na si Daryl na sumali sa laban pero pinigilan niya ang sarili niya, pinipili na laruin ni Dennis ang pagiging bayani. Seryoso ang laban ng dalawang panig, at ang mga sigaw ng sakit ay umalangaw sa bungad ng kuweba. Wala sa oras, ang 6 sa mga tauhan ni Kit ay wala ng malay sa lupa habang ang 2 tauhan ni Dennis ay nagtamo lamang kaunting pinsala. Umakto namang bayani si Dennis tuwing laban at patuloy na winawasiwas ang kanyang espada kay Kit, na halos balot na ng dugo. Actress, sigaw ni Kit nang napagtanto niya na hindi pabor ang laban na ito. Si Kit at ang kanyang mga tauhan agad na umalis sa kabundukan. Bago mawala sa kanilang paningin, umikot si Kit at tinuro si Dennis. Tandaan mo ang mga sasabihin ko, babalik ako. Hintayin mo akong patunayan na isa kang duwag, hanggang sa mawala siya. Si Dennis at ang kanyang mga kalalakihan ay tumawa ng napakalakas. Ayon lang ba ang gusto nila? Gandang biro, lahat sila ay lasing sa kasiyahan dahil sa pagkapanalo. Dennis, ikaw ang tagapagligtas ko. Ang tapang mo Ron. Ngumiti si Angeline habang pinupuri siya. Ramdam ni Dennis na para siyang nasa alapaap. Salamat, prinsesa. Karangalan kong pagsilbihan ka. Maari nating kuhain ang natitirang oras sa paglilibot sa kuweba ngayon na wala na ang mga peste. Tumanggo si Angeline, at ang lahat, ang 2 sa kanila ay pumasok sa kuweba kasama ang iilang gwardiya na nakasunod sa kanila. Ngumiti si Daryl bago rin pumasok ng kuweba. Namamangha siya kung gaano kabihasa si Dennis. Ang loob ng kuweba ay malaki ngunit walang laman. Maliban sa mga marka ng kuko sa pader, wala nang pagpapakita na nandito ang dragon. Nadismaya si Angeline. Huwag kang panghinaan ng loob, prinsesa. Sigurado ako na babalik ang dragon dahil pinili nila ang lugar na ito bilang tirahan. Bakit hindi natin siya hintayin sa pamamagitan ng pananatili rito buong gabi? Punong-puno ng pag-asa ang mata ni Dennis nung sinabi niya iyon. Wala siyang pakialam kung makita niya man ang dragon. Ang gusto niya lang ay ang makasama si Angeline. Nag-alangan si Angeline. Hindi maari, sabi ni Daryl, naglakad patungo kay Dennis. Hindi dapat manatili ang prinsesa sa mabangis na lugar. Babalik na kami ngayon. Tapos ay lumingon kay Angeline, sinabi niya, mababaliw ang Reyna sa oras na malaman niyang wala ka sa palasyo. Tumigil ka, wala kang karapatang magsalita. Anong ginawa mo nung binastos ng mga G*gang yun ang prinsesa? Bakit hindi ka sumali sa laban? Hindi ka tumulong, kaya tama na ang kakadada mo riyan. Ani Dennis, oo nga. Alam ko siya ang gwardiya sa bungad ng palasyo. Mas malakas siyang magsalita kaysa lumaban. Paano kaya niya nakuha ang posisyon? Sabi ng iba pang gwardiya. Mabilis na kumalat ang mga insulto, dumagdag sa apoy ni Daryl pero nagawa niyang pakalmihan ang kanyang galit. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mabalik ang prinsesa sa palasyo at hanapin ang Holy Jade Scripture. Walang panahon upang sayangin ang kanyang hininga sa taong iyon. Kabanata 3408. Sige, tama na iyan. Ako ay, sinabi ni Angeline na may kaunting Simon Got. Siya ay nagambala sa tunog ng mga yapak na nagmula sa labas. Si Dennis ay sumimangot at sumenyas para sa isa sa kanyang mga tauhan upang tingnan ito. Ang tao ay nagtungo sa harap ng yungib at sinabi nanginginig na sinabi, Batang Panginoon, nakikita ko ang mga kalalakihan mula sa parehong pangkat tulad ng mga tao kanina. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dennis, at mabilis niyang lumabas ang kuweba kasama ang kanyang mga tauhan, kasama sina Daryl at Angeline na sumusunod mula sa likuran. Nang nasa labas, natigilan sila sa mas maraming bilang ng mga kalalakihan na nakatayo sa pasukan ng kuweba. Mayroong hindi bababa sa 400 mga kalalakihan, at ganap nilang hinaranggan ang bungad ng kuweba. Ang nangunguna sa pangkat ay isang taong walang kabuluhan na may marka ng ulo ng lobo sa kanyang noo. Siya ay si Butch Lee, pinuno ng koponan ng Team Butch Lee.
Tumayo si Kit, ang kanyang mukha ay tila namamaga ng kaunti. Pinagpag niya rin ang kanyang balikat ng walang katuturan. Gayunpaman, walang imik na tumawa si Denny. "Boss!" Malakas na sigaw ni Kit at itinuro niya si Dennis. "Iyon siya, nauna kami rito, ngunit hinabol niya kami palayo. Pinatay niya ang ilan sa aming mga tauhan." Inobserahan ni Butch ang bawat isa sa kanila ng malamig bago magpahinga sa kanyang tingin kay Dennis. "Pagod ka na siguro mamuhay kaya ang lakas ng loob niyong sugurin ang Blood Wolf Group. Paano mo iminumungkahi na ayusin natin iyon?" Biglang isang banal na enerhiya sumabog mula sa katawan ni Butch. Si Dennis at ang kanyang mga tauhan ay nag-alala sa kakilakilabot niyang aura. Makalipas ang ilang segundo, pinilit ni Dennis ang isang ngiti at sinabing, "11 hindi nyo na kailangang magmadali. Mayroong lamang ilang uri ng hindi pagkakaunawaan." Hindi hinintay ni Butch na tapusin niya ang sinasabi niya at ginambala siya ng malamig. "Hindi pagkakaunawaan. Ninakaw mo ang aming kuweba at nasugatan ang aking mga tauhan. Ang mga iyon ay hindi pagkakaunawaan." Namula ng sobra ang mukha ni Dennis at pansamantala siyang natahimik. Nagsimulang mabalisa rin si Angeline. Kahit na hindi sila malayo sa kapital, alam niya na mahirap na tumawag para sa backup kapag nahaharap sa napakaraming mga kalaban. Sinulyapan ni Butch si Dennis at sinabi, "Narinig ko na ikaw ay anak ng commander ng garrison." "Oo, tama ka." Galit na tumanggaw si Dennis at pinilit ang isa pang ngiti. "Siguro ang iyong guro ay kilala ang aking ama. Sigurado ako na magiging masaya siya kung patawarin mo ako." Nang hindi naghihintay sa kanya na matapos, si Butch ay dumura sa lupa. "Para namang gagawin ko iyon." 2 taon na ang nakalilipas, si Butch ay nakagawa ng isang krimen sa kanyang oras sa kabisera. Pinalibutan siya ng tatay ni Dennis at ng kanyang mga tauhan, at bahagya siyang nakatakas. Kaya natural lamang para sa kanya na maging isang napakarumi na kalagayan sa sandaling alam niya kung sino ang kausap niya. Natigilan si Dennis. "Ano ang gusto mo?" Tinanong niya ng isang mukha na puno ng kapaitan. Huminga ng malalim si Butch at sinabi ng walang emosyon, "Simple lang. Hahayaan ko ang bagay na ito kung bibigyan mo kami ng isa sa iyong mga kalalakihan at hayaan ang babae na gumugol ng isang gabi sa akin." Nagsimula ng umugang ang ulo ni Dennis nang marinig niya ang mga kahilingan ni Butch. Kabanata 3409. Ang Kat-Angie, tanging mukha ni Angeline ay namula sa kahihiyan at galit. Baliw ang lalaking yun kung iniisip niya na gugulin ko ang buong gabi ko sa kanya. Kapatid ako ng Reyna, hindi isang pikuk. Nang nag-alangan si Dennis, naiwala na iyon ni Butch at sumigaw, "Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Payag ka ba o hindi sa kahilingan ko?" Sa katunayan, kumalabog ng sobra ang puso ni Dennis habang pinunasan ang pawis paalis sa kanyang noo. "Ibibigay ko sa iyo ang isa sa mga tauhan ko," sinabi niya sa pinal na tono. Wala siyang makukuha kung lalaban siya sa bungu kay Butch, pero alam niyang hindi siya mananalo kung sobrang makapangyarihan ang kalaban kaysa sa kanya. Maaring mawala niya rin ang kanyang buhay. Lumipat ang tingin ni Dennis kay Daryl, "Kuhain niyo siya. Hindi siya sa akin. Hindi ako mawawalan kung ibibigay ko siya," isip ni Daryl. Plano niyang gamitin si Daryl bilang isang taktika. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay na kay Daryl. Taka, Dennis. Alam na alam mo kung paano pumili. Hindi tayo haantong sa gulo na ito kung hindi mo sinusubukang magpakitang gilas kay Angeline. Ngayon gusto mong isakripisyo ako. Galit na isip ni Daryl. "Ikaw," bulong ni Angeline. "Marami sila, prinsesa. Hindi tayo mananalo. Kailangan nating gawin ang lahat ng kaya natin para maayon ang kabilang panig. Walang kwenta ang gwardiya na ito. Kaya wala dapat ay panggamba sa kanyang kamatayan," tahimik na sabi ni Dennis. "Kahit anong sabihin mo, tauhan pa rin siya ng palasyo," sabi ni Angeline. Hindi niya gustong ibigay ang gwardiya sa karamihan ng mga bandito sa takot at kawalan ng dignidad. Dahil sa pag-iisip ng pakikiramay ni Angeline, nakahinga ng maluwag si Daryl at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Kahit papaano ay may pagpapahalaga pa rin siya sa kanyang tauhan. Matapos maisip iyon, sinabi niya, "Sige, pupunta ako." Unti-unti siyang gumawa ng hakbang patungo kay Butch. Ang ngiti ay sumilay sa mukha ni Dennis. "Buti naman, mamahinga ka na ng payapa sa isang kaalaman na ang iyong kamatayan ay nangangahulugan na ang lahat sa amin ay mabubuhay."
Sinimulan ni Angeline kalampagin ang kanyang mga paa sa lupa sa sobrang pagkabalisa. Gusto niyang pigilan si Daryl pero pinigilan ang sarili nang nakita ang malademonyong ngiti sa mukha ni Butch. Ayos na kung ganon, ani Butch nang may ngiti. Masaya siyang tumango kay Daryl habang pinupuri ito. Gusto ko ang katapangan mo. Tapos ay lumingon siya kay Dennis at sinabi, paano naman sa babae? Ibibigay mo ba siya o ano? Hindi niyo kailangang magmadali. Hayaan niyo akong pilitin siya, mabilis na sabi ni Dennis. Prinsesa, isa lamang itong taktika. Kailangan mong kumalma, sabi ni Dennis nang naluluha. Pareho silang nag-uusap ng mababa ang boses, kaya wala ni isa ang nakakarinig sa pinag-uusapan nila. Akala ni Butch ay sinusubukan ni Dennis pilitin si Angeline, kaya pinagbigyan niya itong bigyan ng oras. Tapos ay sinimulan ng ituro ni Butch si Daryl at sinabi, pugutan na ito ng ulo para magbigay mensahe sa lahat sa sinumang susugod sa Bloodwolf Group. Ang kanyang mga tauhan ay sinimulan palibutan si Daryl at itutok ang kanilang mga espada sa kanya. Kalmado pa rin si Daryl. Mula ka sa Bloodhound Organization, hindi ba? Tanong niya habang nakatutok ang espada sa kanya. Kahit na hindi niya itanong sa malakas na boses, malinaw na narinig pa rin siyang narinig ni Butch. Malaki ang tiwala ni Daryl na tama siya dahil maliban sa lobong ulo na marka mula sa noo ni Butch, nakita niya rin ang dugong marka sa kanang parte ng leeg nito. Sa isang iglap, alam niyang isang leader ng grupong Bloodwolf Group si Butch at isa ring miyembro ng Bloodhound Organization. Sandali, sigaw ni Butch. Agad siyang tumungo sa kanya, ang mga mata niya ay hindi nilubayan ang mukha ni Daryl. Anong sabi mo? Paano mo nalaman na isa akong miyembro ng Bloodhound Organization? Kakaunting tao lang ang may alam tungkol sa pagsali niya sa organisasyon kalahating taon na ang nakalilipas, kaya paano nalaman iyon ni Daryl? Kabanata 3410. Mahinahong ngumiti si Daryl sa kanyang tanong at naglabas ng isang bagay. Bilang isang miyembro ng Bloodhound Organization, dapat mong kilalanin kung ano ito. Halos isang bulong ang boses niya. May hawak siyang natatanging dugong jade sa kanyang kamay. Nakaukit ito sa isang kamay na may hawak na espesyalipada ang espada ni Olenna, pinuno ng organisasyon. Ang dugong jade ay katulad sa pagkakakilanlan ni Olenna. Bago umalis si Olenna sa Pearl City, binigyan niya si Daryl ng dugo, na ipinagbigay alam sa kanya na ang sinumang mula sa samahan ay kailangang makinig sa kanya sa sandaling ipinakita niya sa kanila ang dugong jade. Dumating ang oras na gawin niya iyon. Nagsimulang manginig si Butch habang nakatitig siya sa dugo. Saan? Saan mo nakuha iyan? Ang kanyang tono ay tunog na parang may halong damdamin tungkol doon. Kailangan niyang gawin ang lahat sa kanyang kakayahan upang pigilan ang kanyang sarili mula sa labis na pananibik. Ang bawat tao'y mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na ranggo ng miyembro ay makikilala na ang dugo jade agad. Sumisimbolo ito ng pagkakakilanlan ni Olenna. Ngunit paano niya napasa kamay ito? Ano ang kaugnayan niya sa pinuno? Nang mapansin niya ang pagbabago sa pag-uugali ni Butch, ngumiti ulit si Daryl. Ibinigay iyon ng iyong pinuno sa akin. Sa madaling salita, ako ang mahalagang panauhin ng iyong samahan. Sa ganoon, natameme si Butch. Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa iyo? Ninakaw mo? Tanong ni Butch. Ito ay magiging kaina-hinala sa sino man na isipin na maniwala sinang madali sa mga salita ni Daryl. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi mo ako papatayin at ibalik ang dugo na ito sa iyong pinuno at tingnan kung gantimpalaan ka niya o pinarurusahan ka, sabi ni Daryl. Tumahimik si Butch, naisip niya, tama siya. Papatayin ako kung nasaktan ko siya, at siya ay naging mahalagang panauhin ng samahan. Mabilis siyang yumuko ng magalang kay Daryl at sinabi, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Mapagpakumbabang humihingi ako ng kapatawaran sa iyo. Nais niyang hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit wala siyang magagawa. Tsaka, si Daryl ay mayroong dugong jade. Ngumiti si Daryl at sinenyas ang kamay. Hindi na kailangang maging formal. Hindi mo alam ang tungkol dito. Halos bumagsak ang mga mata ng kanilang mga kalalakihan nang makita nila si Butch na nakayuko kay Daryl. Ano ang nangyayari? Ano ang pagbabago sa pag-uugali ni Boss? Nagtataka sila. Kasabay nito, si Angeline, Dennis, at ang nalalabi sa kanyang mga tauhan ay nagtataka din. Ano ang nangyayari? Hindi niya ito pinatay ngunit nagbigay ng galang sa kanya.
Nagtataka rin sila tungkol doon. Biglang naging hindi komportable ang kapaligiran. Sa wakas, bumalik si Kit sa kanyang katinuan. Boss, isa lang siyang bantay sa palasyo. Bakit kagaanong umakto sa kanya? Dapat mo siyang patayin ngayon at kunin ang babae. Sinampal ni Butch si Kit, isang malulutong na tunog ang narinig. Ang puwersa ang ginawa ni Kit at umikot siya sa paligid habang ang iba pang mga bahagi ng kanyang mukha ay nagsimulang umusbong. Ito ay isang tunay na kaibig-ibig na paningin. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Lahat ng kailangan mong ipakita ang iyong paggalang sa kanya mula ngayon. Siya ang aking mahalagang panauhin. Sumigaw si Butch. Nagulat si Kit. Gayunpaman, wala siyang magawa kundi magpatuloy na hawakan ang kanyang pisngi habang nagtataka kung paano naging mahalagang panauhin si Daryl. Samantala, matagal na bago pa man dumating si Angeline, Dennis, at ang kanyang mga tauhan mula sa pagkabigla. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.